you out in the field to test this gadget if this really works on silver, because I don't have any gold in my pocket, so I used the silver, my necklace silver that weighs about 30 grams. Okay, so tunghayan nyo guys ang aking presentasyon ngayon sa inyong long range locator, Germany man o China. Siguro ay gagana ang mga yan kung tama lang ang iyong paggamit at ang iyong technique o procedure sa paghawak nito. Kaya tunghayan nyo guys ang video na ito. Sana ay makatulong sa inyo kung paano gagamitin ang inyong China made or Germany made na long range locator. I don't have to mention the brand. This is a nice place to test. At bago umpisahan ang paghanap or pag-search using your long-range locator, ay kailangan ma-on yung power ng long-range locator at ng selector. And don't forget, kung anong hinahanap mo na klaseng metal or precious metal, gold, silver, or copper, kailangan ma-set mo yung buttons with silver or gold kung ano ang hahanapin mo. At palaging tandaan ay mag-umpisa ng likod mo ay nakatalikod sa north. Kaya kailangan hanapin mo yung east, west, north at saka south. Pag alam mo lang kung saan yung north, ay back at the north. Mag-start palagi sa pag-search, placing the gadget on the ground. Kailangan ground mo yung gadget sa pag-umpisa para mayroon siyang connectivity doon sa treasure na nasa ground din. Kaya put it in the ground, yung handle, at back on north, nakatalikod ka sa north, ang pag-umpisa ng paghanap niyan. Kahit doon sa Titan Gear 1000 or doon sa Megascan Pro, lahat ay nag-umpisa yan na nakatalikod ka sa north para makahanap mo yung tamang spot kung saan
ilagay yung hinahanap mo na long time buried treasure. Okay, lagyan natin ng marker yung ating itinago na silver, yung white flag, at i-enclose natin siya sa imaginary square na area. I-square natin siya, gagawa tayo ng 4 na corner na doon tayo mag-start mag-search para ma-confirm natin yung unang detection kung tama. Sa pangalawang corner, ganun din, pag doon tuturo yung locator mo sa spot na yun, yung may flag, pangalawang confirmation. At sa pangatlong poste mo, kung doon pa rin tuturo yun, so pangatlong confirmation. Sa pang-apat na poste, pang-apat na confirmation. Kaya ma-pinpoint natin na doon na talaga ang treasure nakabaon for a long time. Kung 4 na reference na corner ang gagamitin natin. At palaging ang likod natin ay sa suspected treasure. Yung long range locator doon natin iharap sa likod ng location para ito ay iikot at tuturo kung saan yung treasure. At kung mangyari na sa ibang corner ay hindi siya tuturo doon sa treasure at dalawang corner lang yung nagturo na doon, meaning mayroong pagkakamali sa pag-handle. Kaya ulitin ang proseso, at kung wala talaga, lahat ng corner ay hindi nagtuturo doon sa buried treasure, malamang na talagang hindi gumagana yung gadget or nandun sa ibang lugar yung buried treasure. Kaya kailangan lang dyan ay palaging practice sa paggamit, pag-aralan yung long range locator mo para ma-eksakto yung paggamit mo. At bakit nga ba kailangan natin ng 4 corners para ma-confirm yung location ng treasure? Kasi sa unang pag-search mo pa lang ay tuturo na yung nozzle ng iyong locator doon sa location, at pag malapit ka na, iikot na yun at mag-beep. Kaya kung hukayin agad natin yun, baka mayroon pang pagkakamali ng distansya. Kaya to confirm the location, kailangan talaga ng 4 corners, imaginary square area. I-enclose mo doon yung suspected spot ng iyong buried treasure. Kaya to make it sure, yun ang ginagawa ko. Palaging 4 na confirmation, 4 corners, at palaging nakatalikod sa suspected spot para iikot at tuturo yung long range locator mo doon sa talagang sweet spot kung saan naroon yung buried treasure. So long mga ka-treasure hunter, at sana naibigan nyo ang aking palabas ngayon. Stay home, stay safe, God bless, and don't stop chasing for your dreams. Ciao for now.
nothing here really behind this. Good gadget.